أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa video nito, kararating lang kasi galing sa labas at alhamdulillah meron pa tayong oras. Yung mga kumakain dyan sa Pilipinas, madaling araw na, malapit ng mag-fajr, alhamdulillah, at kahit pa paano sana ay tuloy-tuloy itong ating Ramadan series sa 2024. Ngayon po ang ating ibabahagi sa inyo ay isa sa mga talata sa Quran na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang nagsabi patungkol dito dahil sa kaganapan na nangyari sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, kung ikaw ay isang leader, isang sultan, isang ama, isang guro, isang namumuno, isang tao na may kapangyarihan. Tapos ang mga tao mo ay pinag-utusan mo. Huwag na natin palayuin. Ikaw bilang isang ama, inutusan mo yung mga anak mo, yung mga pamilya mo, o di kaya yung ikaw na isa na mayroon kang kakayahan para sa mga taong ito. Ngunit sila ay naging pabaya sa pag-uutos mo. Hindi sila sumunod. O binaliwala nila ano ang pag-uutos mo. Ano kaya ang mararamdaman mo? Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw mismo ay hindi nila sinunod? Pagagalitan mo ba sila? Itatakwil mo ba sila? Magkakaroon ka ba sa kanila ng puot at galit? Papatawarin mo ba sila? Ano ngayon ang gagawin mo? Masya Allah. Tunghayan po ang kwento tungkol sa nangyari, sa kaganapan na nangyari sa Ghazwatul Uhud. Sa Ghazwatul Uhud, napabalita kasi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaslang. Dahil sa pangalawang digmaan sa Islam ito nangyari. Ang nangyari kasi ay yung mga iba sa mga sahaba na pinag-utusan ni Propeta Muhammad ay pinag-utusan niya sila na huwag nilang hayaan na umalis dito sa isang lugar doon sa Uhud o isang bundok na hindi gaano siya kalaki at yun yung sinasabing nilang bundok ng Rama na pinag-utusan na huwag kayong lumisan. Kahit anong mangyari, matalo o manalo tayo, huwag niyong lisanin ito. Sa madaling salita, ang nangyari ang kaganapan na sila ay nakalimot o naging pabaya o umapaw sa kanilang buhay o nangibabaw sa kanilang buhay ang iba sa kanila, yung kamunduhan. Sino yun? Mga sahaba na yun, ha? Mga sahaba. Nakita nila yung mga kalaban nung sila ay natatalo na. Tapos sabi nila, kukunin natin yung mga ganima. Kukunin natin yung mga pinag-iwanan nila na yaman natin o yaman nila na ito ay karapatan natin na kunin. Di ba? So, yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Tinatanong kanila, o Muhammad, tungkol sa mga napag-iwanan ng mga yaman ng patungkol sa labanan, ito ay para sa Allah at sa kanyang sugo. Kaya ito ay halal sa isang mga Muslim. So, pinagsabihan sila ng isang mga sahaba na sinabi nila, hindi ba si Propeta Muhammad ay pinag-utusan tayo at sinabihan tayo na wag nating lisanin ito. So, bakit kayo umalis? Umalis nga sila at ito ang naging dahilan na natalo ang mga kamusliman sa labanan sa Uhud. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobra siyang nasaktan
natanggal ang isa o dalawa sa kanyang mga ngipin, nagkasugat si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nahirapan siya masyado at napabalita ay si Propeta ay napaslang na sa Ghazwatu Uhud. Noong ito ay mangyari, mga kapatid, mga ilang araw kinabukasan pagkatapos ng labanan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinatawag niya itong mga sahaba. Nagkaroon sila ng pagpupulong sa anong kaganapan na nangyari. Pero bago maganap yun, bumaba ang talata sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Masya Allah. Ang dami pong aral na mapupulot natin dito, mga kapatid. Sa kaiklian ng oras natin, alam natin magpa-fajr na dyan sa Pilipinas. Kung pero ikaw ay nanonood, nandyan ka man sa Amerika, nasa New Zealand, sa Europe, sa Asia, kahit saan lugar ka man, mga kapatid, alamin natin na ang bawat segundo oras na ginagamit natin alang-alang sa Allah sa panunood sa mga Islamic videos ng ating mga ngaral sa Islam, may krong kayong gantimpala. Isang uri ng pagsamba, fastabiqul khairat. Makipag-unahan tayo ng paggawa ng kabutihan. So, anong nangyari? Nung natipon sila, ay itong aya na ito ay bumaba. Fabima. Alba huna naw'ul ba'ul sababiyah. Wa ma'u zaidah. Ay fil ma'na anna hadil ma'u zaidah bima'na fi sababi hada. Ang ibig sabihin ay yung ba na katagang ba, fabi, yung ba dito ay sabab. Ito ang reason. At yung ma ay zaida na dagdag ng ma. Alam natin sa lugal Arabia maraming ma'ul mausula, ma'ul zaida, at ma'ul istifham. Maraming anwa'ul ma. Pero itong dito, zaida fi ma'na, yattabi bi fi hadil ma'na. Ang sinabi dito, na dahil kadahilanan sa ang Allah, ang iyong Panginoon, o Muhammad, ay binigyan ka ng rahmah. Fabima rahmatin minallah, dahil sa habag at awa ng Allah, ay itinalaga sa iyong puso, o Muhammad, nakahabagan sila. Subhanallah. Instead na magagalit si Propeta Muhammad, instead na magtatampo si Propeta Muhammad, o manghihinakit si Propeta Muhammad sa mga taong ito na hindi sila sumunod sa kanya, nangibabaw ang kanyang habag at awa at kapatawaran sa mga taong hindi sumunod sa kanya. At yan po si Propeta Muhammad. At yan po dapat ikaw na nakikinig bilang isang Muslim. Minsan tayo dahil sa ego natin, minsan dahil sa galit natin, dahil sa pride natin, ayaw natin magpatawad, ang tigas ng ulo ng mga taong ito, anak ko, pamilya ko, ako isang gobernador, isang mayor, itong mga taong ito, pinapakain ko sila, ginagastusan sila, hindi sila rumispeto at hindi sila sumusunod sa akin. Pero kung sila ay naging swail at hindi sila sumunod sa iyo, huwag padalos-dalos na magalit at magkapuot sa kanila. Ang aral, tignan nyo ang aral. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, o Muhammad. Kadahilanan sa habag at awa ng iyong Panginoon na itinalaga sa iyong puso, na linta lahum, ay nagkaroon ka sa kanila ng magandang pakikitungo, pag-uunawa, at magandang ugnayan sa kanila. Layin, takun layinan maannas, maging mabuti at magkaroon ng habag, makitungo sa kahit sinong mga tao. Walau kunta faddan ghalidh al-qalb, al-ghalid, matigas. Kung ikaw o Muhammad ay magkaroon na ang iyong puso ay matigas, walang habag, walang awa, walang pag-itindi, dahil nandyan yung puot at galit mo sa mga tao na hindi sumunod sa iyo.
Law kunta faddan ghalidhal qalb, lan faddu min hawlik. Ang magiging resulta na ikaw sa iyong puso, o Muhammad, o ikaw na isang mayor, o ikaw na isang gobernador, sultan, ama, guro, teacher, sino ang namumuno sa inyo para sa atin ito mga kamusliman, kung tayo ay hindi magkaroon ng habag at awa at pag-unawa at pagpapatawad sa mga tao, lan faddu min hawlik, hindi mo sila matatagpuan dyan mismo sa harap-harap mo. Propeta Muhammad, tatakasan sila, iiwanan nila si Propeta Muhammad. Sinabi ng Allah, lan. Pag narinig nyo yung lan, mga kapatid, sa Islam, hindi ginamit ng Allah na la fadu min hawlik. Sinabi ng Allah, lan. Ang lan, ibig sabihin sa English, ay never. Kailanman, hindi mo sila matatagpuan. Nandyan sila sa harap-harap mo para ikaw ay mahalin, sundin, o bigyan ng habag, o anuman ang lahat ng anong nasa sayo. Propeta yun ng Allah. Mahal na mahal niyan kanyang mga umma at ang kanyang mga kaibigan. Lalayasan sila. Oo mga kapatid. Ganyan tayo bilang tao. Minsan, pag ikaw ay isang tao na sumusunod sa minamahal mo, guro, teacher, maski minsan mismo ikaw, bata, tatay mo, magulang mo. Tapos, ang magulang mo naging marahas, lagi kang pinapagalitan, o di kaya yung kahit sinong leader sa atin, tapos lahat mabuti ginawa niya sa'yo, isang pagkakamali lang, isang panunumbat lang, isang pagkagalit lang sa'yo, ang gagawin natin, lalayasan natin sila. Bakit? Kasi tao lang ako. Tao lang tayo. Na marupok at mahina. At hindi dapat tayo ganun. Sa katirusan Maranaw na, salita ng mga Maranaw na, peat kayat tadman so sanggibuaranon. Ibig sabihin nun, yung namatay yung namatay ang isang 1,000 na mga mabuting gawain dahil sa isang utang na loob na hindi mo natamo. Halimbawa, ang tao, tinutulungan mo, pinapakain mo, pinaaral mo, lahat ginawa mo sa kanya. Isa lang ang hiniling niya sa'yo na hindi mo naitupad at hindi mo naibigay, mawawala na yung mga mabuting ginawa mo sa kanya. Makakalimutan na niya yun. Waliya'udhu billah. And we should not be like that. Wag natin kalimutan yung mga nagawa ng tao sa atin. Wag lang tayo tumingin doon sa isa o dalawa. Pati nga sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbanggit, wala tansaw fadla bainakum. Lalo na ito sa mga mag-aasawa. Na nagiwa-hiwalay ang mga mag-aasawa dahil lang nagkaroon lang ng alimbawa, may third party. O di kaya nagkaroon lang ng nasalita siya, na nasaktan ka, na hindi mo makalimutan. O di kaya nakalimutan, o di kaya meron hindi ka makalimutan sa nagawa niya. Naasawa mo na yun, ha? Tapos, mawawala na ang lahat. Mawawala na ang sinasabing habag at awa na pinagsamahan nyo. May mga anak, may mga lupa, magkakamag-anak kayo, o anuman. So, ibig sabihin, bilang tao, nandun tayo sa kailangan bigyan natin ang tao ng chance para magbago ito. Bigyan natin ang tao para may pakita natin na mahal pa rin natin sila. Tao pa rin sila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya mismo ay nagbibigay ng awa, kapatawaran sa mga taong nagtambal sa kanya, gumawa ng kasalanan, sinunod si Satanas, sinunod si sarili, naging suwail sa Allah, pero magbalik loob ka sa Allah, patatawarin ka niya. Tayo pa kaya bilang isang tao? So, ang punto rito is that, the main point is that we should not only consider, or we should not only look upon a thing that is made mistaken by someone. Everybody commits sins and mistakes. So, what is the best among those who commit sins and mistakes? They ask forgiveness to Allah.
kailangan nandun pa rin tayo, magbigay pa rin tayo ng chance para magbago ang isang tao. At hindi yung tayo na nakagawa na ng kasalanan ng isang tao, mawawala na ang lahat ng mabuti niyang nagawa. And this is the general rule. At ito ang Islam, at ito si Propeta Muhammad, at ito ang turo na matutunan natin dito sa aya na ito, mga kapatid. Lan faddu min hawlik. Hindi mo sila matatagpuan, Muhammad. Mashallah, may isang tafsir sa isang mga aya o isang pantas na nagsabi, yung parang kumbaga yung baso, pag siya ay nabasag na, tapos ibalik mo uli yung baso para siya ay gawin mo na baso uli, makikita pa rin yung bakas doon, na nandoon pa rin yung galit o na hindi na siya nakompleto. So, ang punto ay hindi tayo dapat ganun. Magbigay pa rin. Bakit? Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Lahat tayo nagkakasala. At ganun din yung punto na kailangan maging malawak tayo. Kasi isipin mo kaya kung ikaw ang nahulog doon sa kasalanan niya, sa nagawa niya. Sisihisihin mo ba ang sarili mo? Ganun eh. Yun ang tadhana at yun ang nangyari. At wala tayong magawa. Nandyan na yan eh. Pero huwag hayaan na sa biglang bandang huli, magsisisi ang lahat. Ang pagsisisi lagi sa lahat. Magpatawad para sa Allah, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. So, anong aya ang patungkol dito, mga kapatid? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Muhammad, kung hindi ka magkaroon ng habag, awa, pag-unawa, aw anta takunu lasta layin fi kalami ma'ahaula innas, ikaw na isang tao na hindi mabuti ang pakikitungo mo, masama ang bibig mo sa mga tao, lagi kang nanunumbat, at ikaw ay lagi kang nagsasalita na sumasama ang loob nila sa'yo, sila ay lalayasan kanila. Adob na nagiging mga pagarigo. Bapia so titulo ko ka na may kapumrak na igirawa na miyas mo ka na giro kasi. Mga bata yan. Ito dapat din natin malaman bilang isang magulang. Alam natin, may karapatan tayo para pangaralan ng mga anak. Pero hindi lagi dapat na ang pagdisiplina sa anak ay laging pagagalitan siya, papaluin sila, itatakwil sila, ganun. No, hindi ganun. Kailangan minsan may oras na pwede tayong mag-adjust na magbigay lugar. At hindi naman pwede na lagi tayong nagbibigay ng lugar. Alam nyo yun? Yung kailangan nandun lang tayo sa just. May time na pwede kang magalit, may time na pwede kang ipakita mo na totoo ka, seryoso ka, at gagawin mo yun. At may time naman na pwede mong intindihin siya. Ganun, yung flexible tayo. So, subhanallah, ito ang hikmah, mga kapatid. Ito ang hikmah. Ang hikmah, ito yung wisdom. Ito yung dunong na minsan ganun. Halimbawa, bilang isang ama, ang bata na anak mo, 3 years old, 4 years old, 5 years old, hindi pa umabot ng 7 taong gulang para siya ay pagalitan mo sa pagsasala. Paano mo siya mapupunta, maingganyo na, oh aking anak, halika magsala ka. Paano niya ma-appreciate yung sala? Of course, bilang isang ama na maliit pa yung anak mo, halika mag-pray tayo, bigyan kita ng candy, bigyan kita ng chocolate, bigyan kita ng pera. Anong gusto ng bata? Kasi bata pa siya eh. Di ba? Yun ang hikmah. Pero pag anak mo ay umabot na ng 10 taon na hindi na siya nagdarasal at ayaw ka na niya pakinggan, yun yung oras na pwede mo siyang gamitin na pagalitan mo siya. Hadith ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, di ba? Naalala niyo ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Amiruhum bisab'ah fi salah. Ibig sabihin, pag 7 taon na sila, ay sabihin sa kanila ang pagsasala. At pag sila ay hindi na naniwala o hindi na sila nagsasala o ayaw nila maniwala sa'yo, sa edad nila 10 hanggang pataas, pwedeng paluin sila, pwedeng pagalitan sila. O pag ang anak mo na umabot na ng 11, 12 years old, 13 years old, pinapangaralan mo, magsala ka, ganyan, ayaw pa rin makinig. Anong gagawin mo? Paano mo i-approach? Bibigyan mo ng tsokolate, yung anak mo na nagbibinata? Anak, mag-ito yung tsokolate. Sige, magdasal ka. Siguro, hindi yun ang tamang way. Hindi yun ang tamang paraan. Pagalitan mo siya. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi pag hindi mo siya pinagalitan at hindi siya matakot sa'yo, hada, walad, gabi. Hamak. Yung bata na yan, na hindi siya matatakot sa magulang niya sa oras na siya ay nagbibinata na, ibig sabihin ang batang ito ay mahina at pamasakwan na sa maranaw na bulok, Buddha. Kasi ang taong matalino ay matatakot siya doon sa kung ano ang mga sinabi ng Allah at kung anong ipinagtagubili ng kanyang magulang.
Ang tao dapat minsan matakot sa magulang. Dapat ang tao minsan matakot siya kung sino yung gobernador, sino yung mayor, sino yung namumuno. Kasi hindi pwedeng lagi na lang nagbibigay payo, lugar ang isang tao na nagbibigay ka lang ng patawad. No. May mga tao nga, sabi nga nila, ang Allah magpagpatawad. Subhanallah, gumawa ka lang ng kasalanan, sige, gawin mo lang yun. Subhanallah, mga kapatid, ganun ba yun? Dahil alam mo, ang kasalanan ipapatawad ng Allah, sige, aabusuhin mo na lang ang pagpapatawad ng iyong Panginoon. Oo, tama. Inna Allaha ghafurur rahim, walakin Allaha syadidul iqab. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na mahabagin at maawain, pero tandaan mo rin, ang parusa ng Allah ay matindi, masidhi ang kanyang parusa sa mga taong naging pabaya, mga taong naging swail at hindi sumunod sa kanya. So dito, sumunod dito sa ayah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'afu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Bro, sister, ikaw na dato, sultan, namumuno, hari, kahit sino sa atin, isang direktor, isang doktor, isang namumuno sa isang opisina, tignan nyo ang aral na turo ng Quran. If you want to be success in your life, if you want to be successful in your leadership, kailangan magkaroon tayo ng ganito. Fa'fu anhum, magpatawad ka sa mga tao na nagtatrabaho sa iyo. Bilang ama, magkaroon ka ng habag at awa sa iyong anak. Bilang isang namumuno, ganun din. Magkaroon ka ng habag at awa sa mga tao na sumusunod sa iyo. Di ba, nakatiro mga maranaw? Ito nini ba? Hey, dato na, din ka bedeng ka kanagaak kawaraw subumbaran ka kamasaya ka na dato. Correct. Ibig sabihin, isa kang namumuno, wag lagi kang nagagalit. Wag lagi ang umiiral sa iyo yung puot at galit at pagiging istrikto sa mga tao. No. Kailangan kunlayin. Minsan magalit ka, minsan makita nila na totoo ka. Minsan naman ay magkaroon ka ng habag at awa, pagmamahal at ugnayan sa kanila. At wallahi, yan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, magkaroon tayo ng awa. Habag, wa'afu anhum, patawarin mo sila, ya Muhammad. Yung mga tao na hindi sumunod sa iyo. Kung bakit nasaktan ka, kung bakit kayo natalo dahil hindi sila sumunod sa iyo, wa'afu anhum, humiling ka sa Allah, patawarin mo sila. Wastaghfir lahum, Allahu Akbar, mashallah. Wastaghfir lahum, humiling ka sa Allah na ya Allah, bigyan sila ng habag at kapatawaran. Isipin mo yun. Ikaw mismo, ikaw na yung nasaktan, ikaw na yung ikaw na yung nalinlang, ikaw na yung naatraso, pero ang gagawin mo pa rin, ya Allah, bigyan mo sila ng habag, patawarin mo sila. At yan si Propeta Muhammad. Pag may mga pwedeng parusa ng mga tao, sasabihin nila hindi, kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. So kailangan magpatawad at humiling sa Allah na ya Allah, bigyan ng gabay, habag at awa itong mga tao na ito. Subhanallah. Pangatlo, sabi ng Allah, washawirhum fil amr. Ang isang dato, sultan, isang namumuno, oo, lagi kang dapat mag-decide. The major decision should always be up to you at the end, okay? Pero kailangan mo pa rin magkonsulta sa mga tao. Ang punto rito, kailangan magkaroon ka ng konsultasyon, o Muhammad, sa oras ng pakikipagdigma, sa oras na meron kang gagawin, sa oras na ano yung plano mo. At yan ang isang tao. Ano ang plano mo? Subhanallah, si Propeta Muhammad, nakaka-receive na siya ng mga revelasyon. Pero minsan tinitipon niya ang kanyang mga tao, ang kanyang mga sahaba, at sinasabi niya, ano ang palagay niyo ito ang gagawin ko? Anong palagay niyo ito ang gagawin natin? O ano yung rai mo dyan, Abu Bakar? Ikaw Omar, ikaw Uthman, ikaw Ali, o ikaw Ja'far. Subhanallah. So, ibig sabihin, nakikipag-consultation ka. Nakikipag-ugnayan ka. Bakit? Alam niyo ang unang malalaman doon ng isang tao? Malalaman niya at maramdaman niya na siya ay importante sa iyo. Kasi nakikipag-konsulta ka sa kanya. Si Propeta,
Although propeta siya, dapat nga hindi nga siya nakikipagkonsulta sa kanila, di ba? Pero ganun pa rin si propeta sallallahu alaihi wasallam na tinatawag niya ang kanyang mga kasamahan at sila ay nakikipag-ugnayan at nagkakaroon ng konsultasyon sa bawat isa sa kanila. So ibig sabihin, makipag-ugnayan ka sa kanila o Muhammad. Magkaroon ka sa kanila ng konsultasyon. At yan ang dapat. Hindi tayo magiging success kung ikaw lang ang gagawa ng decision mo. No man is an island. You need the people behind you to support you, to protect you, and you need an advice from them. You need advice from your family itself, and even to your wife. Kailangan yan. So, hindi natin kaya na mag-isa na mamuhay. Kailangan may mga tao na nandyan na magbibigay ng payo at pagpapaalala sa iyo. Bakit? Kasi tao ka lang eh. Nakakalimot, marupok, mahina. Kaya kailangan ng isang leader, ang isang hari, ang kahit sino sa atin. Huwag lagi ka nagdesisyon. Kailangan meron ka mga tao na magkakaroon ka sa kanila ng konsultasyon. Pipiliin mo yung mga taong adna utakiran, yung mga taong maungangan. Pipiliin mo yung mga tao na sila yung karapat-dapat na hinihilingan mo ng payo. Hindi yung basta kahit sino. Yalla ta'al ish, marayo kahadala. Hindi. Kailangan yung tao na alam mo na concern siya sa'yo. Concern siya sa karamihan. Hindi lang ang hangad niya sa'yo ay dahil pera, dahil sinuswelduhan mo siya. No. Kailangan siya, ang concern niya ay para sa pakinabang ng lahat. At yan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At yan din po kasi ang Islam. Kailangan doon tayo sa kung ano yung public safety, majority, public interest ng lahat. Hindi kung anong interest ng pamilya mo o ikaw mismo. So tignan nyo ang aral dito mga kapatid. Para maging success, magpatawad, humiling sa Allah ng gabay, nagbigyan ng gabay ang mga taong nagkasala at nagkaatraso sa iyo. Pangatlo, makipag-ugnayan ka sa anuman ang lahat ng gusto mong gawin. Pang-apat, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لِمَاذَا لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. At pag ikaw o Muhammad o kayo ng mga namumuno o kayo ng mga tao ay nagkaroon na kayo ng desisyon at nagkaroon ka na kayo ng plano na alam nyo ay ito ay mabuti, huwag kayong magkaroon ng mga hindi ka nagkakaroon ng tiwala sa Allah. Alam mo na mabuti ito, huwag kang mabahala. Lalo na kung nakapag-desisyon ang karamihan, fatawakkal ala Allah. Magtiwala ka sa Allah. Isangguni mo sa Allah. Di ba may kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang gawin mo, nagawa mo yun, then ipaubaya mo sa Allah. Importante ginawa mo ang lahat na alam mo na ito ay mabuti. So, kailangan natin ng tawakol. Kailangan natin na magkaroon na tunay na lakas at tigib na pananampalataya na, Ya Allah, hindi ko to kakayanin. Ya Allah, ginawan ko na ang lahat ng ijtihad ko. Ito na yung alam ko na dapat. Kaya, ipapaubaya ko siya sa'yo at hindi ako magta-trust na kahit sino o dahil ako'y matalino, ako ay malakas, kami ay tama, yun na yung tama sa amin. No. Bigyan mo ng tawfiq. Bigyan mo ng desisyon na i-guide mo ako. Kaya ako sa iyo ay nagtatawakal na kami ay tunay na nagtitiwala sa iyo. Mga kapatid, minsan ang kulang sa atin bilang mga Muslim ay ang pagtunay na pagtatawakal. Ang tunay na pagbibigay na tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan nagkakaroon tayo ng tiwala sa ibang tao. Nanunumbalik sa isang tao, walang makakatulong maliban sa ikaw, nakalimutan mo ang Allah. Minsan akala mo sarili mo, ikaw na yung tama. Minsan akala mo yung sarili mo, ikaw na yung matalino ka, makapangyarihan ka, kaya mo bilhin ng pera, lahat. Akala mo okay na yun? No. You need to make a decision na ipapaubaya mo sa Allah ang lahat. Dahil siya ang magbibigay ng tawfiq. At of course, ang pagtatawakol, mayroong asbab. So, kapanarig ko Allah, na pangalabag ka nagasusangan na ka. Kanabag ka katiwakal ko Allah, nagumagana ka. Ha? Ayaw ka na magkuan sa
unsay gusto nimo nga desisyon na unya wa kay gibuhat kasi kilang kag maghingi sa Allah pero hindi mo ginagawa. No, you need actions. Kasi ang Islam is a religion of action. So kailangan dito sa aya na ito mga kapatid, napakaraming aral po na matutunan natin dito sa kung sino ang gusto niyang magtagumpay sa buhay niya. Magkaroon ng pagpapatawad, magkaroon ng paghiling sa Allah na bigyan ng gabay at awa ang mga tao na nagkaroon sila ng atraso sa iyo. Pangatlo, magkaroon tayo ng ugnayan at konsultasyon sa kahit sino. Pang-apat, pag nagawa mo yung lahat, mag-ipaubaya mo sa Allah. Alhamdulillah. Inni ufawwidu ala Allah. Ako ay tunay na ipinapaubaya ko lahat sa Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pag may lungkot ka, may mga pigati, ipaubaya mo sa Allah dahil siya ang magre-resolba ng lahat. Importante ginawa mo kung ano yung dapat. So sana sa mga sandaling ito napulutan natin ng aral. Ang tungkol sa kaganapan na kung bakit si Propeta Muhammad ay nagkaroon siya na nagtagumpay at kung gusto mong magtagumpay, ang ating ehemplo sa buhay ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, gantimpalaan ng Allah ang sister natin na si sino ba yun? Yung asawa ni Ustad Jamal, si Sarah Norbella na laging nanonood, nandyan sa emisyo. Sister, hiniling ko sa Allah, patawarin ng Allah ang iyong asawa na si Jamal. Nagkasama-sama kami dito sa Saudi Arabia sa pagdadawa. At ang mga ito, si kapatid natin si Aliyah Yusuf, since from the beginning ng COVID-19, laging nandyan. At hindi ko pa mabanggit ang lahat ng mga pangalan ninyo na kayo na tumututok, sumusubaybay sa ating mga video. Ang di naman natin kailangan tawagin ko yung pangalan nyo. O di kaya kailangan ako magpasalamat sa inyo. O di kailangan ano yung mga comments ninyo, kailangan ako mag-react o kailangan ko magsalita din. No. Kung ano yung mga comment nyo, kung ano yung mga gusto nyo, bakit nyo yan nararamdaman, bakit nyo yung ginagawa para sa Allah. And don't ever expect from me in return na I should appreciate you. No. Kasi gagawin niya ng ikhlas. Ang ikhlas po ay nanonood kayo para sa Allah. Hindi dahil para kayo ay ma-appreciate ko. Kasi after all, at the end of the day, sino ba naman ang inaalay natin na mabuti natin gawain sa Allah, hindi ba? So, lalong-lalo na dito sa Facebook na ito, dito sa social media, nag-ano ka, bakit siya hindi siya nag-comment? Bakit siya wala siyang sinabi, ganyan? Bakit? Gumagawa ka pala para mag-comment yung mga tao? No, no need. At ikaw nag-comment, don't ever expect in return from the people na you appreciate. Diba? Sapat na yun. Natuwa ka at nagpasalamat ka sa Allah. At ganun din po, humiling ako minsan ng kapatawaran sa mga tao na nagtitext o nagtatanong. Marami siguro hanggang ngayon hindi ko pa na nabubuksan yung mga katanungan nila dahil po sa pagka-busy po natin. At pag meron naman tayong oras, talagang sinasagot natin. Hanggang sa muli, nagiiwan ako sa inyo ng pagbati ng Islam, nawa ang kapayapaan at habag, katahimikan ng bawat isa ay mapasa atin lahat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya Allah, saksiyan mo itong mga taong ito at ako, kami lahat ay nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa propeta at sa Islam, at huwag kami mabawian ng buhay hanggat hindi namin masabi ang la ilaha illallah. Ang sinumang mga Kristiyano na hindi mga Muslim na nanonood, ya Allah, gabayan mo sila, ipaunawa sa kanilang puso't isipan ng Islam. Ya Allah, ang mga kapatiran namin ngayon sa Palestine na tunay na nahihirapan, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung gutom, nandyan yung masidhing mga parusa na ginagawa ng mga Hudyo, ng mga Zionist. Ya Allah, alam namin, batid namin na ikaw ang Diyos ng mga mustadafin. Ikaw ang Diyos at ikaw ang makapangyarihan. Mundo lamang ito. Ang pahirap sa kanila ay ito'y mabuti sa kanila dahil ito'y habag mo sa kanila, gantimpala nila, igawad sa kanila ang iyong paraiso. Allahumma amin. Ang mga nahihirapan ya Allah, ang mga may sakit, pagalingin mo sila, mapawi ang lungkot at anumang pinagdadaanan ng bawat isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin.